at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong hapag, pawiin ang aking kasamaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong magtiis kami ng kusang pagpapakasakit upang kagalingan ay aming makamit. Loobin mong kami ay makapagpigil sa pagkakasala upang ang kalooban namin makaganap sa iyong mga utos. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipuan lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Panginoon, dakila at makapangyarihang Diyos, na laging tapat sa umiibig sa iyo at sumusunod sa iyong mga utos. Nagkasala po kami. Nagpakasama kami at sumuway sa iyong mga tuntunin at kautusan. Hindi kami nakinig sa iyong mga propeta na nagpahayag sa aming mga hari, tagapamuno, magulang at sa buong bayan. Panginoon, ikaw ay laging nasa matuwid at kami ay laging nasa kasamaan tulad ngayon. Ang buong Huda at Jerusalem, ang buong Israel, ang lahat pati ng mga itinapon mo sa iba't ibang dako dahil sa kataksilan sa iyo. Kami po ang aming mga hari, pinuno at ang aming mga magulang ay lagi nagkakasala sa iyo. Ikaw, Panginoon, ay mahabagin at mapagpatawad sa kabila ng lagi mong pagsalangsang at pagsuway sa mga utos na ibinigay mo sa amin na iyong mga alipin sa pamamagitan ng iyong mga propeta. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asay pumanaw. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Mahabag ka sana, kami ay tulungan, Panginoon Diyos na tagapagligtas. Dahilan sa ngalan mo, kaming nagkasalay patawaring ganap, at ang pagpupuri sa iyo ng madlay hindi maglilikat. Panginoon,
aming hiling, patawad sa sala namin. Iyong kahabagan ang mga bilanggong kanilang hinuli. Tingin mo ang daing sa taglay mong lakas. Iligtas mo silang takdang papatayin. Kaming iyong lingkod, lingkod mo kaming parang mga tupas sa iyong pastulan. Magpupuring langit, magpapasalamat sa iyong pangalan. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Tumayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Hesu Kristo. Salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturot, umaakay, sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Maging mahabagin kayo, gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Babaunin natin ang Ebanghelyo sa araw na ito. Ang pinagmula ng Ebanghelyo ay galing sa huling salita ni Jesus noong Sabado. Be perfect as your heavenly Father is perfect. Maging ganap kayo katulad ng amang ganap na nasa langit. Ang kaganapan or perfection ay nakatuon sa Ebanghelyo sa araw na ito. Be merciful as your Father is merciful. Do not judge, and you will not be judged. Mga salita ng Diyos na napakagandang pakinggan, pero kadalasan nakakalimutan nating ilapat sa ating buhay. Sa araw na ito, ang awa ng Diyos is working both ways. Hindi pwedeng siya lamang. Hindi pwedeng ang Diyos lamang. Kailangan meron din tayong bahagi upang maunawaan ang kaniyang mga salita. Parang it takes two to tango.
Hindi ka pwedeng magsayaw mag-isa ng tango para maging perfect ang inyong mga steps. You need a partner. At upang maunawaan natin ang habag ng Diyos, ang awa ng Diyos, ang kabanalan ng Diyos, ang pagpapasya ng Diyos, kailangan tayo'y nakalapat sa pagsunod sa Kaniyang salita. Marami, malawak, at malalim ang pagsunod sa hakbang ng Diyos. Pero kailangan itong mag-umpisa sa atin upang makita natin kung paano gumagana ang pagbibiyaya ng Diyos na siksik, liglig at higit pa sa ating kailangan. Kailangan munang makita at magawa natin ang pamantayan ng Diyos sa ating pakikipag-ugnay sa iba. Narinig na ninyo rin siguro yung salitang, "You cannot give what you do not have." Hindi ka pwedeng magbigay ng bagay na wala ka. Kaya ibinibigay ng Diyos ang awa, ibinibigay ng Diyos ang pag-ibig, ipinadarama ng Diyos ang forgiveness o pagtanggap upang ito naman ang ating magawa sa iba. Hindi pwedeng ang lahat ay idadaan sa dasal. Kailangan ang dasal ay dinadala sa gawa. Dahil nagkakaroon lamang ng konkretong kahulugan ang dasal ng tao kung ito'y ginagawa niya sa kaniyang pang-araw-araw na bukas. Kailangang makita sa ating konkretong gawa ang pag-ibig, ang awa, ang pagpapatawad ng Diyos. Sapagkat maliwanag po sa Ebanghelyo ngayon, kung anong takalan ang ginamit natin sa iba, ganun din ang takalang gagamitin sa atin. Kung ito ang pamantayan ng Diyos, ay di gagawin ko na ang napakagandang takalan. Gagawin ko na at ibabahagi ko na yung takalang kaya kong gawin. Ang takalan ng pag-ibig, ang takalan ng awa, ang takalan ng pagtanggap, ang takalan ng pagbabalik loob para sa sandaling maningil ang Diyos sa akin, kaparehong bagay ang aking matatanggap. It takes two to tango. Tandaan po ninyo yon. Mawawala ng saysay ang pagmamakaawa ko sa Diyos sa aking panalangin kung ako naman ay napakalupit sa aking mga kasambahay o sa aking mga kapatid sa labas. Humihingi ako ng tawad sa Diyos, pero ako hindi marunong magpatawad. Lumuluhod ako sa Diyos, nabigyan ako ng biyaya, pero ayaw mo namang magbahagi sa iba. Nawawala ng saysay ang dasal, nawawala ng saysay ang pananampalataya kung ikaw mismo hindi kayang tanggapin ang ibinibigay ng Diyos sa araw-araw. Napakasimple po. Kapag hindi ako marunong magmahal, ibig sabihin, hindi ako nakatanggap ng anumang pagmamahal. Kung ang aking buhay ay puno ng galit, nangangahulugang
puro galit din ang iyong natatanggap. Kaya nga yung mga taong mabait ay nabuhay sa isang pamayanang mabait. Yung taong mapagmahal ay nabuhay sa isang pamilyang mapagmahal. Yung taong matalino, nabuhay sa isang pamilyang mapagmahal sa edukasyon. Hindi tayo pwedeng mag-expect ng mga bagay na hindi natin kayang panghawakan kung wala tayong pinanggagalingan. Kung ang lahat ng ito'y pinanggagalingan ay ang Diyos, ang pagmamahal, ang awa, ang pagtanggap, ang lahat ng bagay na positibo'y nanggagaling sa Diyos at dumarating sa akin, ito rin ang aking ibinibigay sa iba. Whatever experience you have is the same experience that you will share to others. Hindi naman natin minamaliit ang ibang tao. Binibigyan lang tayo ng Diyos ng pagkakataon araw-araw na ibahin ang ating mental frame, na ibahin ang ating perspective, na palagi tayong tumuon sa pwedeng magawa ng Diyos sa atin ngayon. Ang takalan ng Diyos ay palaging fair and square. Marami kasing tao minsan nasisisi ang Diyos. Lagi mong maririnig sa kanila, bakit po kaya ganun ang Diyos? Parang napaka-unfair. O bago mo sana yun tanungin mo muna ang sarili mo. Bakit kaya ako ganito? Bakit ako napaka-unfair sa Diyos? Bago mo masagot yung katanungang ibinabato mo sa Diyos, ibato mo muna sa sarili mo at tingnan mo kung saan ka nagkulang. Dahil ito'y pupunuin ng Diyos sa pamamagitan ng kaniyang awa at ng kaniyang pag-ibig. May pangarap ka? Tanungin mo yung sarili mo kung saan papunta ang iyong pangarap. Hindi pwedeng gusto mong makagraduate pero hindi ka pumapasok o nag-aaral. So alam mo na yung patutunguhan. Gusto mong makapasa sa board exam? Nag-group study kayo? Nagluluto lang pala kayo ng pansit canton? Hindi kayo nag-aaral. So saan pupunta? Alam mo yun. Gusto mong mabuhay? Pero anong ginagawa natin? We do the opposite. And then we expect something good that will happen out of this. Ibig sabihin, i-align natin yung ating perspective sa kung anong buhay tayo mayroon na nakasalalay sa pag-ibig at paniniwala ng ating pananampalataya sa Diyos. And you will see the blessing will be coming siksik, liglig at aapaw. Paano magiging siksik, liglig at aapaw kung sarado ang kamay mo na dapat bigyan ng Diyos ng biyaya? Ibukas mo muna para malagyan. Dahil kung sarado, it's a sign of selfishness. Kaya nga si Jesus, nung ipinako sa krus, ay nagmahal, hindi ng ganito kalaki,
hindi ng ganito kalaki kung hindi ganito kalaki at ganito kabukas. Yun ang biyaya, yun ang awa, yun ang pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Ibukas natin ang mga kamay na ito upang handa tayong tanggapin ang biyaya ng Diyos ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos na mabait at mahabagin, nagpapagaling at nagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan. Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Ang simbahan naway magpatupad ng kanyang tungkuling magpagaling at magpatawad. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway magpakita ng kalinga at malasakit para sa mga dukha at api. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. At tinawang makita ang ating sariling mga pagkakamali at iwasang humusga sa mga pagkakamali ng iba. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Ang mga may sakit, mga nangungulila, at may kapansanan, naway makatagpo ng lakas at kagalingan. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Ang mga yumaong mga mahal natin sa buhay at mga kaibigan, naway makatagpo ng kapanatagan at kaligayahan. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Maawaing Ama, ang mga panalangit kahilingang idinudulog namin sa iyo ay nagpapahayag ng aming mga pangangailangan at pag-asa. Inihiling namin na ito ay mangyari sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sumasamo kami sa iyo, marapat inyaring alayin. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa iyo poon kaming handog, buong puso't pag-iisip. Ilayo mo sa panganib at kupkupin sa pag-ibig. Tumayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang aming pakiusap na kami lumaya sa pagkakasangkot sa masama upang makapaghain kami ng paglilingkod sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainiyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Hesukristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit dukha ay kaniyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kaniyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na pang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin,
sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Narito si Jesus ang halimbawa ng kabanalang hinahanap ng Ama. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pakikinabang ay siya nawang magdulot ng kapatawaran sa aming mga kasalanan upang kami makasalo sa ligaya sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito,
Naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.